Tatlong teknik o sikreto o bagay na sigurado akong yayaman ka ngayong 2026 ay ang at kung isa kang salon owner ngayon o meron kang services business at sa tagal-tagal mo na dyan sa ganyang negosyo, hindi ka pa rin makausad sa buhay, hindi ka pa rin umasenso, ang video ito ay para sa'yo. Kaya tapusin mo at sigurado ako ngayong 2026 yayaman ka dito. Yo, what's up? Magandang morning. Kumusta kayo dyan? Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner, isang entrepreneur na hindi marunong sa kahit na anong services. Pero meron na tayong 5 branches ngayon. Ang Zell Salon, pangmalakas ang salon ng Mindanao. Naalala ko lang, dati kasi, ganyan din kami, Alam nyo, kwento ko na lang sa inyo, 2016, nag-start na kaming maging bahagi ng isang salon. Maging partner, Kami yung nag-handle or kami yung nag-manage ng salon. Pero, hindi sa amin yung salon na yun. Sa ibang kumpanya, naging tauhan lang din kami. At mula noong 2016, 2017, 2018, 2019, hanggang 2021, 5 taon, naging bahagi kami ng kumpanyang iyon. At sa loob ng 5 taon na yan, marami akong negosyong sinubukan. Mga tinesting, mga pinaglalaban. 2017, nag-start ako mag-business. Hanggang 2022, lugi yun. Lugi. Pero ito yung na-realize ko. Noong 2021, meron na kaming sariling salon nun. May-ari na kami ng salon. Noong 2021, ito yung napapansin ko. Marami akong negosyong pinagtripan. Sinubukan. Lahat doon palpak. Lahat doon sablay. Lugi. Lugi. Kumbaga, maraming lugi. Maraming kalugian. Kasi 5 taon ba naman? Isipin nyo yun. Ngayon, 2021 meron kaming salon business. 2022 na, sumuko na akong magnegosyo, mga salon owner, kung alam nyo lang. Kung malalaman nyo, kung na-experience nyo lang kung gaano ka-stress yung lugi ka ng 5 taon, sigurado akong susuko ka rin, Susuko ka rin. Ngayon, nung wala na akong business, dito ko nakuha yung technique na yan. Pinakaunang technique na maaring magpapayaman sa iyo ngayong 2026 ay ang core gift. Core gift. Core gift. Ano ba tong core gift? Ano ba tong core gift na to? Bibigyan ko kayo ng sample. Marami akong negosyong sinubukan. Unang-una, sari-sari store business. Pangalawa, food business, beef pares. Pangatlo, food business din. Tuna, yung inihaw. Pang-apat, food business din. Bangos, boneless bangos, yung fried. Pang-5, food business din. Beef siomai. At marami pang ibang walang kwentang business. Bakit ko nasabing walang kwenta? Lahat ng negosyo kong yun, wala akong alam. Wala akong galing, hindi ako marunong, basta wala akong alam dyan. Food business yung negosyo ko, pero hindi ako magaling magluto. Dyan ko sinasabi yung core gift. Ngayon, balik tayo dito sa negosyo ng salon. Yung asawa ko, meron ng 14 years experience sa salon. Bago kami nag-handle ng branch, noong 2016 hanggang 2021, yung asawa ko meron ng experience noon na mga 5 years. So kung titingnan mo, 5 years hanggang 5 years din na experience, 10 taon na yung experience experience niya sa salon business. Ngayon, ang punto ko dito ko nakikita na etong
salon industry, pagdating sa buhok, pagdating sa services, magaling yung asawa ko dyan. Bakit ko nasabing magaling? Halos lahat ng mga may negosyo dito sa Digos, may grocery, may mga building, basta may mga negosyo, may mga hotel, mga professional, customer ng asawa ko yan. Ibig sabihin, magaling siya dyan. Bakit? Bumabalik yung mga customer. Kasi magaling talaga yung asawa ko. At yan yung pinakaunang technique na isi-share ko sa inyo. Ngayon, dalawa kayo, di ba? Mag-asawa kayo. Nandyan sa negosyong yan. Nandyan sa services business. Motor shop ba yan or barbershop o salon ba yan? Ito yung nakikita ko. Isa sa inyo, dalawa kayo. Isa sa inyo dyan may core gift na magaling magupit, magaling magkulay, magaling gumawa, magbutingting, mekaniko ba siya, basta magaling siya sa services. Yan, etong isang technique ang kailangan ma-partner. Tatlo yan. Una, core gift. Pangalawa, kailangan mag-isip ang isa dyan bilang entrepreneur, bilang negosyante. Paghahati-hatian nyo yung problema sa negosyo, yung mga gawain. O ganito ko titingnan. Yung asawa ko, magaling siya sa services. Nakafocus siya sa operation. Paggawa ng buhok, pagkulay, o basta sa operation, trabaho niya yan. Ngayon, ako naman, na walang kaalam-alam sa negosyong salon, nakafocus ako sa ibang bagay. Sa sales, sa marketing, sa pag-handle ng staff. Kailangan isa sa inyo ang magaling sa services at isa sa inyo ulit ang magaling mag-focus sa ibang parte. Sa sales, sa marketing, paano palakin yung salon, no? Isa sa inyo dyan ang mag-focus. Ngayon, meron na tayong dalawang technique. Dalawa na, kulang pa rin yan. Meron ng magaling sa services, meron ng nagpaikot ng pera, cash flow, paano i-handle ang cash flow, paano i-handle yung benta, paano gamitin yung benta, paano makabenta, paano ang marketing, paano ang sales, at paano i-handle yung tao. Meron na tayong dalawa. Kulang pa. Kailangan, para sa mga asawa, makinig kayo ng mabuti. Mga asawang salon owner o mga services na business. Kailangan, eto yung sinasabi ko na teamwork. Teamwork. Hindi kayo magkalaban. Eto yung sekreto dyan para magkakaintindihan kayo. Alam kong mahirap mag-partner ang mag-asawang negosyante. Lalo yung isa, magaling. Tapos, yung isa magaling sa services. Sa services, di ba? Sa services, tapos yung yung isa naman, sa ibang department. Ngayon, mahirap talaga mag-partner yan, mag-asawa . Pero eto yung pinaniniwalaan ko. Eto yung lagi kong pinaglalaban. Maaring mag-away kayo dyan, maaring hindi kayo magkasundo dyan, pero eto yung gagamitin yung sikreto. At ang sikretong yan ay sasabihin ko sa inyo na goals. Goal nyo sa buhay bilang may asawa, may pamilya, may anak. Ano yung goal nyo sa buhay? Dapat iisa lang kayo. Wala kayong ibang goal. Same lang ang tutumbukin nyo. Katulad sa amin, no? Sample, no? Isa sa goal namin sa buhay, sa aming negosyo o sa buhay namin, unang-una mabigyan ng magandang buhay ang aming mga anak, pamilya. Pangalawa, ang aming mga magulang. Diba? Napakalaking goal na yan. At dahil dyan, kahit ano pang away nyo dyan o anong problema nyo dyan, babalik at babalik kayo sa goal nyo. Pero dapat same kayo ng goal. Diba? Kasi kung
Ganito kasi yan. Dalawa kayo mag-asawa. Eto, nakafocus doon sa malaking pangarap, sa goal, yumaman, umasenso, kumita. Tapos yung isa naman, nakafocus, lustayin yung pera nyo. Todo gastos, todo bili ng bili, no? Feeling mayaman, no? Gusto agad, hayahay na buhay. So kahit anong focus niya dito para dumami yung ating assets, no? Ating negosyo, ito naman ginagastos. So kailangan ang panghuling technique, kailangan same kayo ng goal sa pagnenegosyo at sa buhay, no? At isa rin sa goal ko sa buhay namin bilang negosyante, bilang salon owner, alam kong yayaman kami. Malamang yayaman kami dahil sa ginagawa namin ngayon, sa mga diskarte namin ngayon, sigurado ako yayaman kami. Pero eto yung pinakamalupit, hindi ko na inisip na yayaman kami. Bagkos inisip ko, o pinakamalaking goal ko o plano ko, na mapapayaman ko yung mga tauhan ko. Yung mga tauhan ko, pero hindi lahat, hindi lahat. Maaring hindi lahat, dahil hindi naman lahat gustong yumaman. Yung iba gusto hayahay lang, gusto kampante, relax, masayang buhay, comfortable. Yon. Ang gusto ko lang sabihin, yung mga gusto na sumamay sa amin, paano? May mga idea na ako dyan, paano ko sila payayamanin. Dahil meron nga akong nabasang libro. Kung gusto nyong yumaman agad, payamanin nyo yung ibang tao. At naniniwala ako dyan, no? Naniniwala ako dyan. At isa rin sa pinaniniwalaan ko, na ang buhay at pagnenegosyo, pare-parehas lang yan. Sa pamilya, sa buhay, marami kang problema. Marami kang experience na pinagdadaanan. Pero ang malupit, solusyonan mo yan. Ganyan din sa negosyo. Maraming problema, pero ang malupit, pag nasolusyonan mo yan, basic na lang yung mga susunod na problema. Ang kalaban kasi natin dito, mga salon owner, no, na mag-asawa, eto yung pangatlong technique, yung teamwork. Kasi marami dyan mag-aaway, marami dyan magbabangayan, magbabanggitan na kung hindi dahil sa akin wala tayong ganito, hindi, ako nagpapasok ng pera, ay hindi, kung wala ako, wala. Maraming ganyan. At experience ko rin yan, experience namin yan ng maraming taon. Pero focus lang sa goals, at meron pa akong isang i-share sa inyo. Meron akong dalawang kaibigan, no? Huling banat ko na to. Meron akong dalawang kaibigan, meron din silang business na services. Sa tagal nila sa panahon sa pagnenegosyo, hirap na hirap silang makausad, makabili ng mga bagay na maaring maging komportable, no? Mga cellphone, mga sasakyan, o basta mga bagay. Pero nung sinabi ko na i-share ko to sa kanila, na teamwork pa rin, ngayon meron na silang kanya-kanyang sasakyan. Napakabangis, di ba? Dahil eto talaga yung bida sa lahat, teamwork, no? Kasi kung watak-watak naman kayo mag-isip, watak-watak kayo gumalaw, sabog rin yun buhay nyo, o yung negosyo nyo, o basta yung pamilya nyo. Sabog na sabog yan, wala yang direksyon. Kaya kung isa kang salon owner o isa kang negosyante na may asawa, samahan nyo ako para sa iisang goal, ang mabigyan ng maayos at komportabling buhay ang ating mga pamilya. Isang goal lang, isa lang, yan lang, at sigurado ako, yayaman ka ngayong 2026. Kaya galingan natin mga salon owner, no, mga negosyante dyan, mga entrepreneur sa ating kanya-kanyang negosyo. Alam ko maraming problema dito, pero pag meron na kayong tatlong yon, alam ko kulang pa yon, may part 2 pa tayo dahil hindi kasya dito, no? I-share ko sa inyo yung mga tekniko dahil naniniwala ko na nandun na kami sa punto, no, mga salon owner, no, na narating na namin ang mga bagay na gusto naming mabili. Hindi naman yung mga malalaking mga pero yung
alam niyo yung kagustuhan ng tao, yung simple. Hindi naman simple, pero yan yung pinaka unang purpose mo sa buhay. Sa pamilya, yung meron kang bahay, meron kang masasakyan, hindi ka mauulanan, meron kang sariling bahay, meron kang pera pambili ng mga bagay-bagay, may chance ka na makapagpamigay sa iba, makatulong sa iba, hindi naman sa malalaki, pero meron na kaming ganun. At gusto kong i-share sa inyo yung mga technique na natutunan ko. Kaya kung gusto niyo mga ganitong content, pagpapalaki ng business, pagbibigay ng mga idea, inspirational para sa mag-asawa, share nyo naman to at like nyo naman to, follow na rin ako. At nga pala, may grupo tayo, Salon Business Owners PH, at dyan ko binabahagi din ang aking mga technique o mga sikreto sa pagnenegosyo. O bye, galingan natin at magtrabaho, basta trabaho. Isang goal lang. At kailangan hanapin mo ang positive side ng buhay. Positive side ng pagnenegosyo. Meron dyan. Bye-bye.